Ayan. So, welcome again. So, good morning, good evening, good afternoon to everyone. So, tapos nyo na po ba ang ating session 1? Ayan. Siyempre, nandito kayo dahil tapos nyo na nga, di ba? Si teacher talaga. Ayan. So, let's start our session number 2 for homeroom guidance, quarter 1, module 1, which is level up your studying habits. Ayan, simulan na natin ang ating session number 2. Ayan, nandiyan si Pikachu, gutom na gutom na. So, let's review. So, the suggested time allotment for this activity is 5 minutes. So, recall the good study habits given by your family members. Write at least 5 of them on a piece of paper or on your notebooks. What possible effect could it yield if you adapt some or, all of those? So, in Tagalog po, balikan natin yung mga good studying habits na binigay o shinare sa atin ng ating mga family members. Magsulat tayo at least 5 on a piece of paper or sa ating homeroom notebook. Ano kaya yung tingin yung magiging epekto nito kung susundin natin yung iba or lahat ng yun? Yan, isulat niyo po yun sa inyong notebook. Short description lang or short explanation lang. Ayan, so let's start. Activity number 3, my weekly log and study plan. So the suggested time is 30 minutes. So you have 30 minutes to answer this activity. So number 1, on a one whole sheet of paper, copy and accomplish your usual weekly study log guided by the following format. So, ito yung one sheet of paper, idikit nyo na lang mamaya sa notebook nyo once natapos na kayo. Make sure na ayusin yung pagkakadikit, ha? Okay. So, accomplish nyo po yung weekly study log. May format po ako papakita mamaya. Susundin po iyon. So, number 2, fill out all of the hourly schedule on a day-to-day basis. For example, your class is from 7 a.m. to 2 p.m. and so forth. Fill out the log covering that time allotment. So, mamaya papakita ko po sa inyo yung itsura ng weekly log natin. Ilalagay niyo po doon ano yung schedule niyo. So, for example, from 7 o'clock to 8 or 7 o'clock to 2, oras po yun ng klase ko sa English. For example lang. Or from 7 o'clock to 8, English time. And then 9 o'clock to 10, breakfast, and so forth. Number 3, write also the pre-planned activities or social appointments. Example are watching television and playing basketball. So, although hindi nyo pa siya ginagawa, ilagay nyo na rin po ano yung mga balak nyong gawin for that day. So, for example, from 8 p.m. hanggang 10 p.m. maglalaro ako ng ML, ganoon. Manonood kami ng television ni mama, at kami ng sine, may kami ng movie, hindi pala sine. Ayan. So, number 4, write down free time or time for relaxation on the log. Siyempre, dapat may free time kayo. Kayo pumili ng oras. Ano yung tingin yung schedule na nalagay nyo para magkaroon kayo ng free time or kayo bahala kung anong schedule na gusto nyo gawin for that day or for that time. Number 5, write down the self-study time on the log. Dapat po meron kayong self-study time. So, ayan. So, ang ating weekly study plan, ito po yung fill-upan nyo. Nakikita po ba na maayos? Ayan. So, paki-post muna yung video. Ayan. Screenshot nyo. Kopyahin. Copy and answer yan. Ayan. So, ilagay siya sa isang one sheet of paper and then idikit sa ating notebook or i-compile sa inyong homeroom portfolio. Ayan. Tapos na. Ayan, very good. So, you have here an example of a weekly log and study plan. Ayan. So, for example, from 7 a.m. daw, so from Monday to Friday,
7 a.m. hanggang 2 p.m. oras ng klase. Ayan, nakalagay klase. Naglagay din siya ng break time. So, pwedeng from 12 o'clock to 1 p.m. or from 12 o'clock, nakalagay ay lunch. So, 9 o'clock naman, breakfast. 3, travel home. Since wala naman kayong tina-travel, pwedeng naglalaro kayo dyan ng basketball or ano man. 4 p.m., ayan. Bahala po kayo kung paano ang magiging study plan nyo. Kung ano po yan, depende sa schedule or oras na gusto nyo siyang gawin yung mga activities na yun. Pero syempre, for the class time, may naka-allot na schedule dyan. Kopyahin na lang nyo yung schedule na nakapost sa ating units. Ayan. So let's start with the processing questions. So please answer on a sheet of paper or on your homeroom notebook. So was it easy for you to accomplish activity or not? Why? Ayan. Madali po ba nasagutan ito or tapusin? Bakit? Bakit hindi? Explain niyo po. So number 2, did you devote time in improving your school performance? Are you satisfied with it? Why? Naglaan po ba kayo ng oras para ma-improve yung studying performance natin or school performance or yung study time natin? Satisfied po ba kayo sa oras na yun na inalat nyo? Bakit? 3. Do you have a plan to change or improve it? Why? Meron po ba kayong plano na baguhin muna ito, na pahabaan pa, na paikliin pa, or improve pa ito? Explain nyo. Ayan. So, lahat po yun, explain ng maayos, ha? No worries, pwedeng Taglish. Kung saan kayo komportable. Pero ayusin lang ang pagsusulat at spelling natin, ha? Ayan. Keep in mind, suggested time allotment for this activity or for this reminders is 15 minutes. Make studying a habit. Ayan. Make sure na huwag kakalimutan gawin ang mga reminders na ito para naman tayo ay mag-guide or para tayo matulungan na maging habit natin ang pag-aaral ng mabuti at ma-improve natin ang ating school standing or ating studying. So, being successful in school requires a high level of studying skill that must be first learned, practiced, and developed in order to be successful. Once developed, the job of studying and learning will become easier and smarter. To help you establish good studying habits that fit your personality, take time to read the topics below. So, sa pagiging successful sa eskwelahan ay kinakailangan na isang mataas na level ng pag-aaral, mataas na level ng studying habits na kung saan ito ay pinag-aaralan, pinapractice at dinedevelop para maging successful. Pag na-develop na natin ito, mas magiging madali na lang ang pag-aaral natin at mas magiging dali na lang din ang pag-alam natin or pagkuha natin ng mga knowledge or learning. Saan magkakaroon tayo ng easier access na maintindihan ng mga lesson at mas magiging madali na tayo. So, para tayo maitulungan sa ating studying habits na makaka-fit sa personality na meron tayo, so, basahin natin itong mga topics na ito. Ayan. English, tinatagalog din ng Domingo yan. So, nervous tayo dyan. So, know what your dominant learning style is. So, learning style refers to how an individual is able to learn and remember information. So, alamin natin ano yung pinaka-dominant learning style natin. Ito yung tinatawag natin na kung saan tayo ay mas natututo
at mas nakakaalala na impormasyon. So A, meron tayong mga visual learners. So yung visual learners, many authors and researchers like Donna Markova and Ann Powell tell you that you learn the best in seeing and showing. Learners who are visual learners tend to appreciate printed handouts and resources that reinforce educational concepts. Writing down information will help process and remember it. So pag sinabi visual learners, sila yung mga tao or uri ng mga learners na kung saan mas gusto nilang nakikita nila yung mga handouts or nakikita nila yung mga lessons kesa na kung saan kumbaga nare-reinforce yung mga memory or yung mga napag-aralan nila that day. Sila din yung mga tao na mahilig mag-jot down ng notes. Yung mga mahilig magkaroon ng kumbaga malinis at maayos na notes para kapag binasa nila ulit, mas madali nila ito natatandaan. Ayan. Next, B. Auditory learners. So they choose verbal instructions. Some learners learn best from hearing and speaking and are comfortable listening and talking and tend to engage easily in conversation. So yung mga auditory learners ay sila naman yung mga mahihilig or hindi naman mas mahihilig or mas prefer nila na marinig yung mga instruction. Pati yung nakikipag-cooperate sila or kumbaga nagkakaroon sila ng discussion regarding sa pinag-aaralan nila. Mas naaalala nila ito ng maayos o mas natututunan nila ito ng maayos kapag nagkakaroon sila ng discussion about it. Naririnig nila yung sinasabi sa kanila or yung pinag-aaralan. C. We have the tactile kinesthetic learners. They prefer being physically engaged in the learning process. Markova and Powell stipulated that these learners are best engaged through experiencing and doing. They prefer to write things down themselves and will remember best when they are documenting their own goals and progress. So sila naman yung mga uri ng tao na kung saan mas gusto nila na or mas natutunan nila kapag ginagawa nila ito. So for example, sa math, mas gusto nila na sinasolve nila yung problems once na nakita nila yan, solve nila ito mag-isa, and then gradually, nagkakaroon sila, natututunan nila kung paano ito gawin ng mas maayos or paano gawin ito in a way na unique sa kanila. Ayan. Mas prefer din nila yung sila din yung nag-set ng kanilang time frame, ng kanilang deadlines. Ayan. Ng kanilang progress. So number 2, create a SMART, specific, measurable, achievable, relevant, and time-bound goals. So make sure po na pag tayo ay gagawa ng studying habits, ito ay SMART. Hindi po yung same ha. Ito ay specific. Ilagay nyo kung ano talaga gusto pag-aral. For example, gusto kong mapag-aralan or ma-master ang Module 1 ng English. Measurable. Tingnan nyo kung ilang oras siyang isi-set sa isang linggo. Achievable. Kaya nyo. Tingnan nyo kung kaya nyo siyang gawin. Relevant. Siyempre, hindi nyo makakatulong sa inyo or sa studying habits nyo talaga. Time-bound, may oras. 3. Make your study time a part of your routine. Know which time of the day you learn well. So, siguraduhin po natin na ang study time natin is part ng ating daily routine. Alamin nyo kung anong oras sa buong araw or anong parte ng araw kayo mas nakakagather or mas nagkakaroon ng availability to gather, to know information, kumbaga, kung mas napapadali kayo makakuha ng knowledge. Ayan. Number 4, establish your study zones. So, may mga tao na gusto nila na medyo maingay yung nagpapatugtog. May mga tao din naman na ayaw.
So, use gadgets like laptops, cell phones, and tablets wisely. Kasi sabi nga, di ba, hindi lahat ng tao pare-pareho. Hindi lahat ng tao, kapag sinabi kong masanay ako na nagpapatugtog ako habang nag-aaral ako, meaning sa'yo, effective din siya. So, dapat alamin mo ano ba yung appropriate sa'yo and then mag-set ka ng isang lugar sa bahay mo na kung saan doon, kapag naupo ka doon, okay, mag-aaral na ako dito. Dito focus na ako sa studies ko. Ayan. So next, pointers to level up your study habits. Remember, we are the next generation. So A, set a clear academic goal or grades for this school year. So mag-set kayo, for example, kailangan hindi ako makakuha ng 75, kailangan mga 80, ganyan, pataas. Yun yung academic goal ko, 80 pataas, o kaya naman, kung gusto nyo talaga, 90. Ayan, yun yung goal ko for this school year. Kailangan makasama ko sa top. Ayan. So B, identify your effective study habit practices that were proven helpful to get your target grades or academic goals. List it down so you could count and recall. Yung mga effective studying habits na binigay sa inyo ng parents nyo or yung nabasa nyo kanina, tignan nyo kung ano yung mas appropriate sa inyo. So, ilista nyo siya para makatulong ito na makuha nyo yung target goal nyo, target grades nyo. C. Determine your ineffective study habit practices that were proven to be bad for your school performances. Enumerate them so you can count and remember easily. So, katulad ng pagsusulat nyo ng mga effective, isulat nyo rin yung tingin nyo hindi ganun ka-effective sa inyo. For example, hindi effective sa akin yung maglalaro muna ako and then mag-aaral ako, tapos maglalaro ulit ako. Kasi medyo nakakalimutan ko yung pinag-aralan ko. So, iiwasan natin yon. Ilista mo siya para madali mong matandaan yung mga dapat at hindi mo dapat gawin. D. Now that you are grade 8 and given the current setup of your studies, try to choose from your effective study habit practices that you can still apply to this school year. So, since grade 8 na kayo, tignan nyo, ano yung mga study habits nyo from last year na tingin nyo appropriate pa rin na gawin this school year during this pandemic. E. Identify that they are effective but need to be modified due to change of learning modality. So, di ba na-identify nyo na siya? Alam nyo na kung ano medyo nakakatulong sa inyo. I-improve nyo lang ng kaunti. Baguhin nyo lang ng slide. Ano yung pwedeng maging effective pa rin sa inyo despite the current situation that we have right now. F. Add other study habit practices which you think are lacking. For instance, having a regular area or space to set up your modules, notebooks, and other materials, schedules a consultation with your teacher, and etc. So, magdagdag kayo ng study habits na tingin nyo makakatulong talaga, makakatulong pa rin sa inyo. So, dapat po, as I've said nga po, meron kayong learning area. Yung learning area na yun, pag naupo kayo doon, ibig sabihin, time to study na kayo or time to answer your modules. Pwede rin na sundin nyo yung consultation hour na ibigay sa inyo ng teacher nyo. During that time, pag may tanong kayo talaga, hindi nyo maintindihan sa module nyo, chat nyo si ma'am. Ma'am, ano po yung gagawin natin dito? Or pwede nyo tanongin si classmate na tingin nyo alam niya yung sagot. Ayan. And letter G, display your academic goal and effective study habits in your study area as a reminder for you to do it all the time. So kung may study area kayo, i-post nyo siya dun sa walls or sa tabi niya para palagi siya nababasa. Yung mga effective study habits nyo, pati yung mga do's and don'ts nyo, ilagay nyo lang kung saan madali nyo makikita para mag-serve as a
reminder or paalala sa inyo na yung goal mo na makakuha ng 80 or 90 ay ma-achieve mo this school year. Ayan. Ayan. So, natapos na tayo sa session 2 ng ating module 1 for homeroom discussion. So, if you have any questions po, you can send it over sa ating GC, sa ating group page. Ayan, magkakaroon tayo ng quick discussion dito, or total discussion po. No worries po tayo sa schedule natin. Make sure na gawin yung mga study habits. And I do suggest na i-note down nyo yung mga study habits na binigay ko. Sulat nyo, i-copy nyo na lang sa notebook nyo para naman may kopya kayo kung kailangan nyo ng notes para hindi na kayo titingin pa sa photos. And then, pwede nyo naman i-post yung mga discussion ko dito para hindi kayo mahirapan. Ayan, so this has been your teacher, Ms. Domingo. Let's meet up again for session number 3. Good day!